Yung palang divorce na yun, pagmamalupit pala yun. Dayaan mong makaalis. No? Merong tinatawag nga na reconciliation upang maayos ang lahat. Ngayon, kung hindi maaayos, mananatili kang mag-isa. Makakalaya ka lang pagpatay na to. Okay, go. Yun ang ibig sabihin po. Ano po? Kaya, sinasabi natin, maselang paksa dahil nga maraming ang hindi kayang unawain at tanggapin ang mga patakaran ng Diyos. Maliwanag na sinasabi ng Diyos, ayaw niyang masisira ang mga mag-asawa. At ito ay napakalaking ang epekto sa mga bata. Wala naman silang kinalaman dyan. Gugulat ka dyan sa mga yan, ayaw na umuwi sa bahay. Kasi kung nagtatali yung mami at daddy nila, hindi ako na umuwi. Naano yan eh. Naano yung utak. Nakukulta yung utak. Diba? So, nagwawasak siya ng tinatawag na pamilya at hindi nararapat para sa isang mga Kristiyano na magkaganito. Kaya nga kung paano tayo daw ay tinawag, manatili ka na lamang sa pagkatawag sa iyo. Ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos sa 2:24 ng Genesis. Yan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama na makikipisan sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. That is why a man leave his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Yung mga past mo, yung mga nakaraan mo, ay kailangan kalimutan mo na yon. Dahil narito na ngayon, nagsusumakit ka sa iyong sariling pamilya at sa iyong asawa at anak. So ito yung gusto ng Diyos. Mabubuhay sa pag-ibig ang mag-asawa. Hindi sa isang masalimuot na pamamaraan o pamumuhay. Marriage is a sacred vow between a man and woman to become one flesh, as the scripture says. Ito ay ugnayang pinagtibay ng tipan at kasunduan na panghabang buhay na pagsasama ng dalawang tao. Siyempre, magkakainisan yan, magkakatopakan yan. Hindi pwedeng kada may ganung bagay. Ayoko na sa'yo. Hindi. Pinag-uusapan ayon doon sa ating pinag-aralan. Kaya nga, walang hangganan yan. Itinakda para sa kaligayahan ng lahat ng mga tao na makadiyos. Ano? Para doon nga sa mga Kristiyano. Then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Yung helper, pinakita natin noong nakaraan, katuwang, kasama, kaagapay, kabiyak. Hindi kakatulungin. Ano? Anong yan? Laman ng iyong laman, ng iyong sariling laman, mamahalin mo yan. Walang katapusan, kumbaga, hindi porkit napasagot mo na, may anak na kayo. Walang katapusang panliligaw. Yun ang intindi ko. Walang katapusang panliligaw. Dumating man ang mga bagyo sa buhay ng mag-asawa, walang iwanan. Pagpaparami ng lahi at pagkakaroon ng makadiyos na mga binhi na siyang lalaganap sa sangkalupaan. Diba? Matapos yung bunaw, natira dun sa daong, yung walong kaluluwa, mga angkaninuwe, ano sabi sa kanila? Halatan ninyo ang lupa. Kaya sa Bible dati, may polygamy. Merong maraming asawa. Bakit? Ang gusto ng Diyos, dumami yung tao eh. Kita nyo, parang legal yung polygamy no? Si Abraham, si David, diba? Yung asawa niya, tapos si Bathsheba. Si Bathsheba. Ang nanay ni Solomon, si Bathsheba. So may mga tinatawag na nasa Bible na polygamous people, pero hindi yun nangangahulugan na parang kinukonsinti ng Diyos o meron siyang pinapanigan. Wala. Kundi ang pinag-uusapan doon yung continuation of bloodline. Continuation of bloodline. Nabasa ko ito kagabi. Tingnan natin. At ito ay depende sa konteksto. Depende ito sa konteksto ng Biblia kung bakit may mga ganong bagay na sinasabi sa Biblia na parang polygamy. Dito sa Deuteronomy, kukuha tayo ng isa. Tingnan niyo po ang sinasabi ng kasulatan. Sa Deuteronomy 25. Kasi totoo namang mauso dati yung maraming asawa. Bakit nga ganon? Kasi nga, pinalalaganap ng Diyos noong una na hindi mapawalang saysay yung bloodline ng kanyang
banal na tao. Kumbaga, itutuloy. Ayon dito sa 25.5, 25.5 ng aklat ng Deuteronomio, kung ang magkakapatid ay tumahang magkasama at isa sa kanila ay mamatay at walang anak, ang asawa ng patay ay huwag mag-aasawa ng iba. Sa labas, ang kapatid na kanyang asawa ay sisipin sa kanya at kukunin siya niyang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. Kaya depende sa konteksto. Ang akala ng iba, pinapayagan naman ng Diyos dati yung polygamy. Hindi. Mali nang intindi. Bakit? Depende ito sa konteksto na ipagpapatuloy. Naalala niyo si Ruth? Sino na pangasawa ni Ruth? Diba? Yung nandun din sa kanila. Nasa loob din ng Israel ang ibig sabihin. Angkat din ng Israel. Kaya may ganoong mga bagay. Na pinapakita sa usapin ng polygamy. Pero nararapat sa turo ng ating Panginoong Yesus, monogamy. Isang lalaki para sa isang babae lang. Yun ang pinakikita ng banal na kasulatan sa atin. Mahaba po yung chapter 25 na yan. Makikita nyo nung mamatay yung isa, ang sabi dito sa kapatid, huwag ka mag-aasawa ng iba, yung asawa ng kapatid mo, kuhain mo. Para magpatuloy yung bloodline. Saan? Sa loob ng Israel. Kayo rin, huwag doon sa iba, huwag sa Kanaan. Di ba dyan napahamak si... Sino itong malakas na lalaki? Na ano kay Delilah? Si Samson. Diba? Ang sabi sa kanya, dapat mo maging asawa, anak, Israel. Ba't nandun ka sa Filisteo, kalaban natin yun Parang gano'n. Gusto ko si Delilah, nagdanong natin. Gano'n no? Hiningnan ako, puti-puti ka. O, di napahamak ngayon si Samson. Sabi niya, Ama, ibigay mo sa akin ang huling lakas na to. Ibubuwal ko itong 3,000 na to. Di suicide siya. Pag bumawi siya. So ngayon, anong ibig sabihin? Upang maiwasan ng pakikiapid, kailangan mag-asawa. Kasi bakit? May pakikiapid na sinasabi sa yung nagsasarili, masturbation. Diba? Meron ka na sa mga kababaihan, kalalakihan. Ngayon, kung hindi ka makapagpigil, kailangan na mag-asawa, prepare ka na. Kesa lagi ka nagkakasal. Parang gano'n ang ibig sabihin. Unang Korinto 7:2. Ngunit dahil sa marami ang natutuksong gumawa ng sexual na immoralidad, mas mabuti pa na mag-asawa na lang ang bawat lalaki o babae. Ayaw ng Diyos yung karumihan. Lalo't ikaw ay under the law of Christ. Kristiyano ka. Kinakailangan mong isa puso, kinakailangan mong isa buhay ang bawat utos ng ating Panginoong Hesus. Malapit na po. Sa Roma 7:1, mga kapatid, ang sabi ni Pablo, ako'y nagsasalita sa inyo. Sino pinagsasalitaan niya? Sa mga nakakaunawa ng batas. Anong batas? Batas ng Kristiyano. Sinabi ni Pablo, nagsasalita ako sa inyo, mga Kristiyano. Alam ninyo, ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Ano yung tinutukoy niya? Law of marriage. Nasasakop itong dalawa. Or do you not know, brethren, for I am speaking to those who know the law. Di ba tayo nakakalam ng kautusan? Nasa church. That the law has jurisdiction over a person as long as he lives. Halimbawa, sabi ni Pablo, ayon sa kautusan, ang isang babae nasasakop ng kanyang asawa. Hanggang kailan? Habang nabubuhay ito. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. Diba? Ang makapagpapawalang bisa lang dito, hindi divorce. Kamatayan. Yun ang turo ng Bible. For example, by a law, married woman is bound to her husband as long as he is alive. Nagbuhay. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. Malaya ka na ngayon. Na magawa ang gusto mo. 7.3. Kaya nga, siya'y magkakasala ng pangangalan niya kung makikisama siya sa ibang lalaki. Malaya, sumama sa iba. Habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon. At mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalan niya.